Pero nabalitaan ko na maaantala lang kasi merong i-file si Senator Cayetano sa Supreme Court ngayon at hinihintay lamang sila. Opo, nandito na kami. Kompleto na ang 18 na Marines at saka may surprise pang mga kasamahan na dagdag. At tuloy-tuloy din ang mga pagsasaywar ng ibang mga ayaw lumantad na mga testimonya, no? Ayaw mailabas na testimonya ng mga ito ay patuloy ang kanilang paninira, pananakot. At meron din po akong ire-report mamaya sa komite na isang nakakabahalang pangyayari po, no? Hintayin nyo na lang po siguro yung ire-report ko sa committee na yan. One last point na lang po, Attorney Baligod. Can we expect more explosive testimonies po ngayong araw na ito kumpara dun sa mga nauna? Opo, yung joint affidavit po kasi nila ay halos mga general statements ito. Pero ngayon ay nagbigay po kami ng detalye. Ang problema lang ay yung mga videos and pictures, hindi ko pa po na-incorporate sa kanilang mga affidavit. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan na binanggit nila ay merong isisingit doon na mga litrato, no? Na dagdag patunay na pumunta talaga sa mga iba't ibang bahay na yan. Pero hindi ko pa po tapos, sa totoo lang. Ilang gabi na rin po kami na napupuyat para matapos itong affidavit nila. Pero hirap po talaga, kulang ako sa oras po. When yan silang muna, Atty. Huwag ka muna umalis. Meron po ba yung information na natanggap na may planong arestuhin dito sa venue yung ating mga ex-Marines? narinig ko yan, no? Na sinabi ni Matibag. Narinig ko yan, no? Na sinabi ni Matibag. Pero alam mo si Matibag parang hindi na abogado kung magsalita, no? Parang goons na siya eh. Parang siya na yung nananakot sa mga tao. Sige nga, arestuhin niya kami. Patotohanan niya yung sinasabi niyang pananakot na aarestuhin niya ang lahat ng dadalo ngayon. So I welcome him, arestuhin niya kami. Para tingnan po natin kung saan ilalagay ang bawat isa sa amin. Alright mga kababayan, so ngayong araw nga po na to ay dumating na po yung 18 ex-Marines, no? Diyan po sa venue po sa EDSA kung saan isasagawa po itong Blue Ribbon na hearing, no? Under po yan ng Cayetanos Black. So dito makikita nyo mga kababayan na na-interview din po ng Net25 itong si Attorney Levy Balicod na siya pong tumatayong abogado ng 18 ex-Marines. At napag-alaman po natin mga kababayan na may mga pasorpresa pong mga personalidad na a-attend din po dyan, no? At ngayon nga mga kababayan ay makikita natin dito si Senadora Amy Marcos na nagpunta din po dyan sa venue. Kaya lamang po ay hindi po siya nakapasok, no? At siya po ay nagbigay lang ng konting statement dyan at agad na din po siyang umalis. At dito naman sa kabilang banda mga kababayan ay nakita din po natin dito si Manong Chavit, no? Si Manong Chavit Singson kung saan siya din po ay di umano'y parang hindi din napapasok, no? Pero siya po ay nanindigan na maitutuloy o ipagpapatuloy itong Blue Ribbon na hearing na ito kung sakaling ang hindi sana maganap ito dito sa napag-usapang venue, hahanap po sila talaga ng lugar para maipagpatuloy itong hearing po ng Blue Ribbon ngayong araw, June 16, 2026, no? At ngayon nga mga kababayan na mataan natin na nasa loob na po yung iba nating mga kasama dyan at maging yung 18 ex-Marines. Ang nakakalungkot lang dito mga kababayan, ito yung nakikita ko based sa ating panonood at syempre sa ating mga naririnig, no? Na tila itong ginagawang hearing o gagawing committee, Blue Ribbon hearing committee ng ating Cayetanos Black ay tila ginikipit, no? Parang alam nyo yun na talagang ito ay pinipilit na wag maituloy o wag matuloy. So sa kabilang banda mga kababayan, nakapasok naman na dyan yung 18 ex-Marines at yung inaasahan natin na 10 AM na magsisimula yung hearing ay hindi po na tuloy, no? Dahil nga po si Senator Cayetano daw po ay nagpunta pa daw ng Supreme Court, no? Upang mag-file
Ewan ko kung ano yung final niya. Kaya humihingi muna ng konting oras panahon pa para may pagpatuloy itong pagdinig. Sa kabilang banda, nakakabahala mga kababayan, itong sinasabi po di umano ni NBI Director Matibag na lahat daw po ng dadalo dyan ay aarestuhin. At hinamon naman siya ng abogado na si Levi Balicod na kumakatawan dito po sa 18 ex-Marines na subukan niya na gawin itong pag-aresto upang magkaalaman na kung saan daw sila dadalhin. Kumbaga itong nakikita natin mga kababayan ay tila pagsusuppress, no? Ito yung para sa akin na ilahad yung katotohanan kasi matagal na natin gustong malaman bakit nila pilit na itinatago, 'di ba? Yung katotohanan about dito sa flood control scandal na long overdue na to Matagal nang gusto dapat nating malaman kung sino yung mga napanagot dito sa maanomalyang paggamit sa Kaba ng Bayan. Pero still, na sa kamay na to noon ng dating majority sa pangunguna nga ng chairman nila na si Ping Lacson. Pero hindi naman sa atin ibinigay yung buong katotohanan. So bitin na bitin tayo doon sa mga inilabas na partial report o kung ano yung mga na hindi na daw ipagpapatuloy di umano yung hearing tapos tayo yung pagdinig doon. So biruin nyo parang gusto niyang bigyan ng tuldok pero mabuti na lang ay merong mga ganitong senador na talagang gustong tumayo sa katotohanan na mailahad yung mga gustong isalaysay netong mga di umano'y na nakaranas o talagang witness doon sa pag-deliver ng di umano'y mali-malitang pera sa ilang mga government officials natin at dapat naman talaga pakinggan mga kababayan itong mga tao na to regardless kung sila ay nagsasabi ng totoo o hindi, basta sila ay under oath, sila ay mananagot sa mata ng batas kung sila ay mapatunayang nagsisinungaling. Pero sa ganito mga pagkakataon, makikita nyo kasi na bakit yung mga taong gustong magsalita, yun yung dapat imbestigahan, yun yung tinatakot na huhulihin, kakasuhan or what. Samantalang yung mga taong pinapangalanan at tinuturo ng hindi lang iisang individual, talagang nakakalusot yung parang pinagpapasawalang bahala. So ito yung nakakalungkot mga kababayan sa Pilipinas ngayon sa ating gobyerno na bakit ganito yung nangyayari na marami nang nagtuturo dun sa tao na yun na sana bigyan ng pagkakataon na mailahad talaga lahat at mailatag lahat ng ebidensya. Ngayon kung ito lang naman yung sa akin yung opinion ko at parang take ko dito sa mga napapanood natin sa halos araw-araw na drama dyan sa gobyerno natin. Why not na magkasundo itong mga senador natin, lahat ng mga issue patungkol dito sa flood control, ilatag. Lahat ng gustong magsalita, magbigay ng testimony, sige mag-under oath, then lahat pakinggan, then doon kayo mag-come up kung sino yung aalisin nyo, sino yung mga hindi consistent sa kanilang mga sinasabi. Doon kayo mag-base. Bigyan nyo ng pagkakataon, 'di ba? Hayaan nyo ang taong bayan ang makapanood, makasaksi at sila yung kumbaga pumulso ba? Kasi hindi pwedeng yung sabihin na gusto ng taong bayan yung tapusin na yung issue nito. Hindi nyo naman kami tinatanong. Hindi naman tayo tinatanong about doon kasi tayo sa social media, ang ingay na natin. Kaya kung mapapansin ninyo, tuwing may mga ganitong issue, nahahati talaga yung opinion ng mga taong bayan. So nakakalungkot lang dahil tayong mga mamamayang Pilipino, ordinaryong Pilipino, tayo yung nagtalo-talo, tayo yung nag-away-away. Kaya sobrang nakakalungkot mga kababayan dahil at the end of the day, tayo din naman yung kawawa dito at tayo din talaga yung tunay na magbebenepisyo dito. So ano pa mang mangyayari mga kababayan ngayong araw na to, sana ay matuloy yung pagdinig dito sa Blue Ribbon hearing upang nang sa ganun ay mabigyan ng kalinawanan yung mga nangyayari at itong mga bagong lalabas na gustong magsalita about ito sa kanilang nalalaman sa flood control ay bigyan ulit ng pagkakataon na sila ay makapagbigay ng kanilang mga statement, testimonies o kung ano yung mga ebidensya nila. So much better mga kababayan na talagang makita natin at mailatag yung mga ebidensyang hawak nila at kung ano yung katotohanan talaga. Yun lang naman tayo sa katotohanan lang naman talaga yung nais nating malaman dito at hindi tayo para manira
o i-destabilize yung ating gobyerno dahil syempre, 'di ba, at the end of the day tayo din naman ang makikinabang ng magandang kinabukasan. At itong korupsyon na to dapat talaga makita talaga yung pinaka-roots, no? Upang nang sa ganun ay alam natin kung paano natin siya babaguhin at paano natin tatapusin itong malalang korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. So, isa lang to mga kababayan sa isang mga may ibabalita natin ngayon. Ayan, kung gusto nyo panoodin at abangan, panoodin nyo po dito sa Net25, no? Yung kanilang coverage. At sa iba pang mga platform, no? SMNI, PDP Laban, sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senadora Amy Marcos, at ni Senator Dante Marcoleta. So, inaasahan natin mga kababayan na makarinig tayo ng mga bagong ebidensya, bagong pagpapatunay at magpapatibay sa mga naunang statement ng mga 18 ex-Marines, no. So abangan natin, pero sana maging mapayapa, no, itong magiging hearing na to, at hindi naman natin ninanais na magkaroon ng kaguluhan, no. Sana madaan sa mapayapang talakayan upang nang sa ganun ay lumabas talaga yung katotohanan, no, na pilit na itinatago sa atin. Kasi hindi naman bobo yung mga tao, hindi naman mangmang yung taong bayan para hindi mo sabihin na wala talagang nangyayaring korupsyon, no. Ang kinakailangan lang talaga natin ay mapanagot yung mga tunay na mga mastermind sa likod nito. Kasi hindi lang yung mga nagsasalita, yun lang kasi yung nakakasakit ng damdamin, na yung mga gusto mag-testify, yung mga gustong magsalita, sila yung dinidiscredit, sila yung alam nyo yun, yung parang sinungaling, parang hindi pa man din na ilalahad-lahat ng kabuuan, hindi pa man din nasusuri ang lahat, naaano na sila, na didiscredit na sila ay sinungaling, sila ay 18 marites, mga kargador, mga alam nyo yun, parang masakit lang sa na hindi dapat. Kasi itong 18 ex-Marines na to, mga kababayan, kahit sabi mong ex-Marines na sila pa rin ay naging kabahagi ng pagbabantay dito sa ating bansa. At inalay din nila at sinakripisyo nila yung kanilang mga buhay ng mga panahon na sila ay nasa serbisyo. Kaya marapat lang talaga na i-address sila ng ganun. Kasi yun naman talaga dapat kung paano mo i-address . Diba? Kunwari, retired army ka, retired military, retired police, retired PNP, or what. Diba? So, ayun yung pag-a-address sa kanila, yun yung proper way para i-address yung mga taong ito. Again mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. So credit to the owner ng video po sa Net25, yung short clip lang video ng interview po ni Attorney Levy Balicod, no. At kung gusto nyo panoorin, bisitahin nyo po ang kanilang Facebook page. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.